Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala si Sean and I live here in Belgium. And katulad nyo, nag-aantay din ako sa ating balota para sa darating na election. And since wala pa nga akong natatanggap galing sa Philippine Embassy ng Brussels, nagtatanong ako sa ibang mga Pilipina kung nakatanggap na ba sila ng balota nila. And yung iba nag-reply sila na wala din daw silang natanggap. So, tinignan ko yung website ng Philippine Embassy, wala akong nakita doon. Pero hinanap ko siya sa Facebook, andun pala nakalagay kung ano yung steps kung paano bumoto. So, wala na silang ipapadalang papel. And what we can do is to vote online. Hindi pa ako nakaboto guys, and katulad nyo, aaralin ko rin siya kung paano tayo boboto. So, sabay-sabay tayo, samahan nyo ako kung paano tayo boboto. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung steps na gagawin natin para tayo ay makaboto online. So, sana matuto kayo sa experience na to at kung meron tayong mga kakilala na hindi pa nakapagboto, we can share this information para tayong lahat ay makaboto at hindi masayang yung ating mga boto. Kung gusto nyo makita yung step-by-step na instruction how to vote, please visit the profile of the Philippine Embassy in Belgium at meron sila dong instruction kung paano tayo boboto. So, ito yung kanilang, pakita ko lang sa inyo guys ha. So, ito yung kanilang mga instruction. Actually, ano pa pala to? April 13 pa pala to nila na publish, pero ngayon ko lang siya nakita. So, I hope I am not yet so late para makapagboto tayo. So guys, kung makikita nyo, nandun nakalagay na internet voting for the 2025 Philippine national elections started already since 13 April 2025. Para makita nyo kung nandun ba kayo sa listahan, you can check the list published by the Philippine Embassy. Nandito din siya. So nakalagay din dito yung 30-day voting period for overseas voters, which started last April 13 hanggang May 12. So, dapat makapagboto na tayo before or on May 12, 2025, 1 p.m. So, yun. Titingnan natin isa-isa kung ano yung nakalagay sa guide. So, ito yung kanilang slides. So, nag-start na nga siya noong April 13. We can go to this site, this link, ov.comelec.gov.ph/vote, or we can also scan the QR code. And then, first that we have to do is, we register. So, dapat magpa-register muna tayo, and then we have to enroll. Take note guys, until May 7 lang to, so dapat makapag-enroll na tayo. Today is May 5, so meron na lang tayong 2 araw para makapag-enroll. And then we have to vote until May 12, 2025, 1 p.m. I think that is Philippine time. So yun, andyan siya nakalagay in English at saka yung Tagalog. So guys, ang first step is dapat makapagpa-enroll tayo. Pero, titingnan muna natin kung nandun ba yung mga pangalan natin sa list of voters. So, i-click mo lang dito yung itong link na to. Andito siya. And then, makikita natin dito kung sino-sino yung allowed na bumoto. So, dito makikita natin yung certified list of overseas voters. Ang titingnan natin, hahanapin natin kung nandun ba yung pangalan natin. Take note guys na meron silang certified list of overseas voters eligible to vote in the upcoming 2025 Philippine national election. So naka-separate sila dito. Merong Belgium at saka merong Luxembourg. So i-click lang natin yung Belgium. And then makikita na natin dito kung sino-sino yung allowed na bumoto or dyan. Hanapin nyo kung nandyan yung pangalan nyo. Nahanap ko na yung name ko guys, so alam ko na buboto ako. So hanapin nyo na lang. So kung meron kayong mga kakilala, please inform them that they can vote online. Hanapin ko muna yung pangalan ko guys ha. So this is my name. Salibay Maria Asuncion Ligtas, and I registered last February 2, 2012. So, makikita nyo siya dyan.
Ito yung last na name sa list nila. So, 2,216. Ibig sabihin na there are 2,216 voters dito sa Belgium. So, sana makapagboto lahat tayo para hindi masayang yung mga votes natin. Iba pa yung list ng Luxembourg. Once na nahanap natin yung pangalan natin, alam natin na boboto tayo, we have to go to this site, ov.comelec.gov.ph/vote or scan the QR code in the images. So, eto siya guys. Ipopost ko yung link niya para makita nyo. So, eto siya, OV, Comelec, and then enroll. Yan, eto siya. So, we have to verify that we are human. And then, makikita natin eto yung Internet Voting Enrollment Form. We have to enroll first before tayo makaboto. So, here, we have to select different valid ID. So, we have Philippine Passport, Seaman's Book, PhilSys ID, IBP Driver's License. So, sa akin, hindi dito valid yung SSS or any other ibang ID. So, yung gagamitin ko is Philippine Passport. So, kailangan natin gumawa ng password. So, depende sa inyo. So, gagawa lang muna ako, guys, ha. So, ayan na siya, guys. Nakagawa na ako ng password ko. And then, we can also choose how to register. So, it's either via mobile number or via email. So, ang sa akin ay gagawin ko na lang yung email address ko. And then, we have to select which embassy. I think Brussels ang nakalagay dito. So, Brussels, so yan. Brussels, Philippine Embassy, country, Belgium. Yan. And then, we have to click, we give consent to process our personal information. And then, enroll. Click enroll. Ayan na siya. So, ang next step, guys, is dapat mapicture natin kung ano yung ating mga documents na identification document na ipapresent. Since sa akin nga ang pinili ko is passport, so eto ngayon yung passport ko, Philippine passport. So, dapat picturean natin to kasama yung kanyang picture. So, passport at saka face at saka yung identity. So, saglit ha, titingnan ko kung paano natin to gagawin. Ito lang yata, i-click natin yung... So, i-click mo lang yung camera guys, start. And then, makikita mo dito yung... Paano ba natin to? Saglit ha. Frame the document and press the button. Paano ba natin to ipapakita? Ganyan ba yan? Hindi ko alam kung paano siya ipapakita guys. Click mo lang siya. And then continue. Check that the photo is readable, not blurry, in focus, and glare-free. So, kaya tinakpan ko muna yung window namin para hindi ganun ka maliwanag kasi hindi makikita yung. And then, continue. Perfect. So, yun. Meron na siya. And then, ngayon naman ay ang mukha natin. Saglit. Tanggalin ko muna siya. So, paano ko ba to? I think ganyan. Saglit. Sending files pa siya, guys. So, hindi ko pa alam. Saglit. Hindi siya tinanggap, guys. Hindi yata maganda yung kuha ng picture ko. So, uulitin natin. Retry. Okay? Retry. Saglit, ha? Pasensya na po, hindi po ako techie. Retry. Face and identity. Okay. So, ulitin natin, ha? So, eto. Start. And then, papakita natin yung passport. Saglit, ha? Okay. Continue. And then, yung mukha natin, saglit.
Okay. So, perfect na daw yun. Continue. So, hindi na siya required yung... And then, meron akong matatanggap na OTP sa email address ko. Saglit ha, i-check ko muna yung email address ko. Ayan, so meron akong natanggap. So, meron akong 838595. Okay, so nandyan siya. Empty. So guys, inulit ko siya guys kasi hindi tinanggap yung first na enrollment ko, gawa nga ng wala yung middle name. So yan siya. Enroll. And then ulitin natin ulit. So click start para ma-picture natin yung ating mga ID at saka yung face at saka identity natin ma-confirm. So yan. So, pipicture natin ngayon yung copy ng passport. Repeat. Continue. And then, yan yung okay. Ayan na siya. So, nandiyan na yung middle name ko. So, first name. So, check your name, middle name, last name, ID number. Ito yung passport number ko at saka yung birthday. And then, continue. And then, normally, makakapag-receive tayo ng OTP sa ating email address. So, ito ay 856843. 856843. So, kung yung cellphone yung gamit nyo for, dun ka rin makaka-receive ng OTP. Sa akin ay email address. So, ngayon, meron na tayong nakita na, congratulations! You are successfully validated. Please expect to receive SMS or email for further instruction. And then, to click here. So, yan na, nakapag-enroll na tayo. And then, this is how to vote. Ito ngayon yung next step, guys. So, nakapag-enroll na tayo. Ang next natin is to vote. So, yung email address ko, ito yun, naka-save na yung password ko. And then, meron tayong OTP na matatanggap ulit. So, this is 148576. 148576. Ayan. So, yun. So, andito ngayon yung list. So, meron pala siya. So, hindi ko na ipapakita sa inyo guys yung paano ako boboto kasi confidential siya. So, meron nga palang 66 na candidates. And then, meron ding party list. We have to vote only one party list. So, boboto muna ako ha. So, for the senator, we have to vote 12. Sino ba ang maganda dito? Saglit. So, we have Abalos, Adonis, Ahmad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon, Binay, Bondok, Bong Revilla Ramon Jr., Busita, Brosas, Cabonegro, Capuyan, Casino, from Makabayan, Castro, and then Pia Cayetano, D'Angelo David, De Alban, De Guzman Calode, Bato de la Rosa, Doringo, Escobar, Espirito, Floranda, Gamboa, Bongo, Gonzales, Norberto, Hinlo, Honasan, Jose Relli, Lacson, Lambino, Lito Lapid, Lee, Lidasan, Marcoleta, Marcos, Aimee, Marquez, Martinez, Mata, Matula. Ang dami kong hindi kilala guys. Mendoza, Heidi, Montemayor, Mustafa, Olivar, Ong, Pacquiao, Kiko Pangilinan, Kerubin, Kibuloy, Ramos, Revillame, Rodriguez, Sahidulia,
Salvador, Tito Soto, Tapado, and then Francis Tolentino. Sino pa ba? Tulfo. Dalawa pala ang Tulfo na naging candidate. Ben Tulfo and then Erwin Tulfo, Valbuena, Verselias, and Camille Villar. So, total is 66 senators. Ang dami kong hindi kilala, guys. So, hindi ko alam sino dito. Saglit, ha? Siguro ito. 12 yung pipiliin natin. Okay lang naman hindi aabot ng 12 kung 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, 9 lang yung binoto ko, guys. And then, for the party list, ang dami pala. For Peace, PPP, FPJ, Kabataan, Duterte Youth, ML, PBBM, P3, PWD, Murang Kuryente, Bicol Saro, Ipatupad, Patrol, Juan Pinoy Arte, Wi-Fi, Maagap, United Senior Citizen, Epanaw Sambayanan, Ako Padayon, TUCP ACT Teachers, One Pacman, TGP, Dumper PTDA, Anak Kalusugan, Aksyon Dapat, BHW, Sulong Dignidad, Batang Quiapo, PBA. Ang dami pala nito. Gilas, Ako Ilocano Ako, Pamilyang Magsasaka, Click Party, Abante Bisdak, Manila Teachers, Pamana, Nanay, KM ngayon na. Ano ba to? Ang dami nila. 40 Babae Ako, 41 Arise, 42 Magdalo, APEC, Magbubukid, SSS, GSIS, Pensionado. Meron na lang akong 2 minutes, saglit. So, dapat bilis-bilisan ko na. Eto ako. So, yan. Next. So, meron akong 9 is less than the maximum 12. Undervote. Cast your ballot. Yan. And then, meron tayong, are you sure you want to cast your digital ballot? So, yun siya. Yes, I want to cast my... Ayan na. So, na-submit ko na yung ballot ko, guys. So, yan na siya. So, your vote has been cast. Nandiyan yung ballot ID natin. And then, to verify that your ballot has been cast, pwede natin itong gamitin. Print or pwede natin iscan yung QR code. So, finish na ako. So, yun na. Yun yung procedure, guys. Paano tayo bumoto? Huwag niyo po akong tularan na dun pa ako naghahanap ng mga candidates. So, I suggest na before kayo bumoto, meron na kayong ginawang list para mabilis na lang. Click na lang kayo para hindi kayo kukulangin sa oras. Kasi limited lang yung oras kung paano tayo bumoto. Hindi ko nakuha kung ilang minuto dapat yun, guys. Pero, para mabilisan lang, hindi ka na mag-iisip kung sino yung iboboto mo. Hope nakatulong sa inyo yung video na to. And let me know kung meron kayong mga problema and I will try my best to help you. Sana peaceful yung election na to. Ang main goal naman natin is pumili tayo ng mga leaders na merong malasakit sa country natin. Paano dapat umunlad yung mga Pilipino? Kasi I believe the talents of the Filipinos na isa tayo sa mga masisipag na mga tao. If we are given the opportunity, chance, alam ko na mag-excel tayo. Sana we will elect leaders who are capable and then alam nyo yung karapat-dapat na merong malasakit para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. After all, my wish is to have a safe and progressive Philippines. Hanggang dito muna, guys. See you again next time. Bye!